Nadinig nyo na din siguro ang katagang Earth Angel at nagiging curious na din kayo kung sino nga ba sila? Ano ang misyon nila dito sa mundo at sino ba ang mga ito? Mapapaisip ka siguro kung ikaw ba ay kabilang dito. Sa topic natin ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ito, ang iba't ibang uri at kung isa ka ba sa mga Earth Angels. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang Earth Angels ay highly sensitive, empathic at mapagbigay na nilalang. Sila ay punong-puno ng excitement sa pakay na paglilingkod. Ang Earth Angels ay actually hindi mga divine angels, ngunit may pareho silang karakter sa mga celestial angels. Tulad ng pagmamahal na suportahan ang mga taong nangangailangan, kakayanang makita ang pinakamahuhusay sa mga tao, natural na pagkakaroon ng positibong pag-uugali, higit sa lahat ang pagpapaangat ng vibration ng Mother Earth. Sila ay tinaguriang walking angels on Earth. Ngunit hindi din nangangahulugan na ang mga Earth Angels ay ego-free na o hindi na makakaramdam ng ego, pagdurusa, paghihirap o matitinding challenges. Ngunit nangangahulugan ito na sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, naglalaman sila ng alaala kung ano ang pakiramdam ng paggabay sa mga tao mula sa divine o spirit realm. Ang mga pagdurusa at sakripisyo na kanilang nararanasan sa mundo ay bahagi ng kanilang wake-up call o pagkamulat para sa nakatakdang layunin nila dito sa mundo. Kaakibat ng kanilang layunin ay paglilingkod, pagkalinga, pagtulong at pagmamahal sa inang kalikasan, kapwa-tao at lahat ng nilalang. Ang mga paghihirap na kanilang nararanasan sa mundo ay unti-unti ding mawawala kung matututunan na nila na maialinya ang kanilang enerhiya sa daloy ng positibong enerhiya ng Earth at ng buong kalawakan o ang universe. Narito ang mga uri ng Earth Angels. Una, Listener Earth Angels. Dahil nga ang Earth Angels ay malakas ang pakiramdam o pagiging clairsentient, na ang kahulugan ay mga taong may abilidad na makaramdam ng emotional energy ng ibang tao. Madali silang mag-empathize at dumamay sa iba dahil nararamdaman din nila ang pakiramdam ng mga ito. Halimbawa, kung may isang tao, naghihirap ang kalooban dahil sa malaking problema, nararamdaman o naa-absorb din ng Earth Angel ang paghihirap na iyon na parang ito ay sa kanya ding problema. Nakakaramdam ka din ba ng ganito? Hindi lang sa selective people na close sa'yo, kundi maging sa ibang tao na hindi mo talaga kakilala. Or madalas ba na may mga taong lumalapit sa'yo at kampante silang mag-share ng problema at humingi ng payo kahit hindi mo naman masyadong ka-close? Ang abilidad mong ito na pagiging compassionate, maunawain, hindi mapanghusga at approachable ay nangangahulugan na madaling mag-open up sa iyo ang mga tao. Ano ang positive aspect? Makakalikha o makaka-establish ka ng koneksyon at bond sa mga bagong taong makakakilala mo na magkakaroon sa iyo ng tiwala at tunay na pakikipagkaibigan. Lalawak ang mga taong magkakaroon sa iyo ng kumpiyansa at respeto. Ano naman ang challenging aspect? Maaari kang madrain din dahil sa pag-absorb ng mga emotional energies mula sa mga taong nagkokonsulta sa iyo. Kinakailangan mong mag-create ng protective energy para hindi ka madaling mahapo sa pakikinig at pag-assist sa mga enerhiyang pumapasok sa iyo.
Sa pag-create ng protective energy, bago ka makinig, kinakailangan mong mag-meditate ng mabilisan na nagve-visualize ka ng puting liwanag na nagmumula sa iyong puso at lumalaganap sa buo mong katawan hanggang maging bilog ito na nakapaligid sa iyo. Parang a circle of light around you. Ito ang iyong magiging protective shield against negative emotions. Pangalawa, Healer Earth Angels. Naaakit ka ba sa mga taong nagdurusa at nakakakuha ng malaking katuparan sa pagtulong sa kanila? Ang mga witches o bruha sa Tagalog ay tinaguriang mga earth healers. Sila ang may malaking koneksyon sa inang kalikasan at tagapagpatupad ng pagmamalasakit at pag-aalaga sa kalikasan at mga taong nangangailangan ng healing o lunas sa kanilang emotional, mental at physical na karamdaman. Kaya nga may mga termino tayong albularyo dahil ang healing method nila ay mula sa natural na gamot mula sa iba't ibang halaman na hindi dumaan sa chemical na proseso. Na-stereotype lang ang mga witches bilang mga masasamang nilalang na gumagawa ng pinsala sa mga tao. By the way, meron po akong topic tungkol sa mga witches at nakalagay sa description box below ang link kung interesado kayong malaman ang tungkol dito. Tandaan na ang Healer Earth Angels ay hindi isang professional na manggagamot. Maaari mong pagalingin ang dynamics ng pamilya sa iyong sariling tribe o community o tumulong na pagalingin ang pananalapi ng mga tao bilang isang accountant o money coach. Pwede din ang guidance counselor o mga life at spiritual coach. Pwede ka ding makatulong na mapagkasundo ang mga taong nagkakaroon ng alitan at away. Ano naman ang positive aspect? Ang mga Healer Earth Angels ay nakakaranas din ng kaunting pagpapagaling sa kanilang sariling karamdaman sa tuwing sila ay tumutulong sa pagpapagaling sa iba. Ang challenging aspect, tandaan na hindi mo kinakailangang ayusin o i-fix ang lahat o pagalingin ang bawat sugat. Ang kinakailangan mo lang ay maibahagi ang iyong expertise, assistance, at patnubay upang matulungan ang mga tao sa kanilang healing journey. Pangatlo, Nature Earth Angels. Nakakaramdam ka ba na mayroon kang koneksyon sa nature o kalikasan? Na parang nararamdaman mo na mas hinahata ka patungo sa mga off-the-grid na lugar tulad ng bundok, kagubatan, isla, mga lugar na hindi magulo at nakakalma ka sa payapa at preskong kapaligiran? Maraming Earth Angels ang drawn sa ganito at ang iba ay tinatawag para maglingkod sa mga enerhiya ng kalikasan at maging guardians nito. Tulad ng nabanggit ko sa Healer Earth Angels na mga witches, sila din ang mga ito. Nagkakaroon ka ng sense of peace and calm kung ikaw ay nasa farm, beach o bundok. Gumagawa ka ng mga activities tulad ng pagtatanim ng mga halaman, gulay at mga puno, paglilinis ng mga basura sa mga lugar na ito. Nagkakaroon ka na ng awareness sa pagpapatibay at pamumuhay sa isang mas luntian at sustainable world na tumatangkilik sa kalikasan bilang sagrado. Ito ang pumupuno sa iyo ng lakas at layunin. Ano ang positive aspect? Ang pagiging close sa nature o nasa palibot ng mga nature elements tulad ng halaman, mga puno, bulaklak, batis o ilog ang nagpaparamdam sa iyo ng mas kalmado, grounded, mas malawak at connected sa Earth. Ano ang challenging aspect? Mas mahirap para sa mga Earth Angels na ito kung sila ay nakatira pa sa syudad at wala pang pagkakataon para manirahan na malapit sa nature. Ang mas magandang gawin ay magtanim ng mga halaman sa palibot ng bahay kahit nakapasulang kung maliit ang space o di kaya maglagay ng mga buhay na halaman sa loob ng bahay. Mga herbal, veggies o water plants at mag-set ng schedule once a month papunta sa mga nature site at gumawa ng mga tree planting, permaculture workshop o operation linis kalikasan at iba pang mga activities na konektado sa nature.
Pang-apat, activist Earth Angel. Kapag ang isang bagay sa mundo ay hindi makatarungan o hindi patas, ito ay talagang nasa ilalim ng iyong sensitibong radar at nagbibigay inspirasyon sa iyo upang gumawa ng mapayapa, progresibong pagkilos. Gaano ka kailangan sa mundo ngayon at sa lahat ng oras para sa pagtulong na gawing mas magandang lugar ang planetang ito para sa lahat ng tao, kalikasan at hayop? Naiisip mo na magkaroon ng tunay na pagbabago ang mundo tungo sa makabuluhang buhay na makakabuti para sa lahat. Lumilikha ka ng pagbabago mula sa sarili mo patungo sa paligid mo na nagpapakita ng kabutihan, pagdamay, walang diskriminasyon, patas, balanse, walang panghuhusga, makatao at may respeto sa lahat ng nilalang sa mundo. Ano ang positive aspect? Isa kang madamdaming tao na nakakaramdam ng koneksyon sa lahat ng tao at lahat ng bagay. Ang iyong idealismo ay nagtataas ng sama-samang antas at nagbibigay inspirasyon sa iba na maging mas mabubuting tao. Ano ang challenging aspect? Nagagalit ka sa mga bagay na unfair o hindi patas sa mundo at hindi ka komportable sa ganun. Gamitin mo ang iyong pagkabigo o frustration bilang motivation para gumawa ng mga makabuluhang aksyon, pakiramdam ng kapayapaan na alam mong gumagawa ka ng pagbabago. Pang-5, Creative Earth Angels. Mga uri ng creatives, mga artists, musikero man, mga inhinyero, arkitekto, atleta at iba pa na mga Earth Angels din ay nakakaramdam ng tawag ng pagtulong at pagbibigay lunas sa pamamagitan ng kanilang mga nililikha. Isinasaalang-alang mong mabuti kung ano ang inilalagay mo sa iyong mga creative venture at pagpapalabas nito sa mundo na maging positibong impluensya. Ang lahat ng sensitibong tao tulad ng mga empath ay maaaring makinabang mula sa pagkakaroon ng creative outlet. Dahil ito ay isang mahusay na retreat at recovery time para sa iyong sensitibong sistema. Ang Creative Earth Angels ay nagbabahagi at nagpapalabas ng kanilang creative expressions para maging inspirasyon at motivation para sa iba. Sila ang nagbibigay kulay at nagpapaganda sa mundong ating ginagalawan. Positive aspect. Puno ka ng mga ideya at ang iyong likas na strong intuition ay tumutulong sa iyong maging imaginative at inventive. Challenging part. May mga pagkakataon na ang pagiging malikhain ay nakaka-burnout din. Kinakailangan na bigyan ang sarili ng oras upang huminga at mag-relax at huwag hayaan ng sarili na mawala ang excitement sa paglikha. Pang-6 at panghuli, Caregiver Earth Angels. Maging ito man ay pag-aalaga sa isang bahay na puno ng mga bata, matatanda, maging mga hayop o isang hardin sa likod bahay na puno ng mga halaman. Pakiramdam mo ay mas buhay at masaya kapag ikaw ay nag-aalaga. Ang maaaring magpapagod sa iba ay talagang nagbibigay sigla sa iyo. Ano ang positive aspect? Masaya kang tumulong at kumalinga sa mga nangangailangan nito sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong sarili at oras para sa iba. Ikaw ay napapamahal sa mga tao, hayop at maging mga halaman sa paligid mo. Ano naman ang challenging aspect? May mga pagkakataon na may mga taong hindi mauunawaan ang iyong pagbibigay oras at pag-aalaga sa mga tao at maaaring pagmula ng selos o inggit. Paramdam mo din sa mga taong ito ang kahalagahan ng paglalaan din ng oras nila sa kanilang mga mahal sa buhay at ibang tao upang maramdaman nila na masarap ang pagtulong at pagmamalasakit sa ibang tao at nilalang. Sa mga nabanggit ko, saan kayo nakaresonate? Kung higit sa isa at nakita nyo ang sarili nyo dun, pwede naman po. Dahil as a whole, ikaw ay isa pa ding Earth Angel na may misyon dito sa lupa. Kung kayo ay isa dito, ikomento nyo lang sa baba upang ma-share sa ibang tao. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light.
Thanks for watching.